Welcome back to my YouTube channel. This is Engineer X. Pag-usapan natin ng critical hydraulic gradient. So ano ba yan? So ano ba itong hydraulic gradient? Usually nangyayari ito pag yung soil natin submerged. May aquifer nga dyan, no? Tapos dyan sa aquifer na yan, no? May dalawang piezometer. May distance daw yung piezometer na yan. Na L. Ano ba yung piezometer? Tube na open lang sa dulo, no? And tumaas yung tubig. May delta H dyan. Nagkaroon ng head loss. Kaya bumaba yan. Ayan. So, sabi dito, delta H over L. Dito sa scenario na to, yan yung formula ni hydraulic gradient. Si hydraulic gradient, actually maraming formula yan, no? Depende sa scenario. Si critical is naka-ratio siya sa mga gamma. Anong gamma? Yung soil natin submerged. Sinong gamma kaya? Submerged yung soil natin. Hindi gamma buoyant. Consider natin na yung effect ni water table, no? Yung buoyancy. So, gamma buoyant over gamma water. Ayan. So, kamukha siya ni GS, di ba? Si gamma S, si GS eh. So, ICR is gamma buoyant over gamma water. So, ano bang gamit nito? Actually, yung scenario, nung binasa ko yan. So, may difference in elevation, ibig sabihin may delta H tayo, at katulad ng hydraulic gradient na yan. So, ano bang nangyayari? Nagkakaroon ng seepage. So, may seepage tayo, no? Is piping. Ano ba yung piping? Di ba sabi ko nga, yung seepage na yan, hinila niya yung ibang soil particles. Anong nangyayari? Nagkakaroon ng mas malalaking voids. Dito sa along the channel nito, nagkakaroon siya ng malalaking voids kasi kinuha na ng seepage eh. So, pwedeng magkaroon ng erosion, dyan pwedeng magkaroon ng failure, piping failure. Tapos doon pa sa bandang dulo, no, nagkaroon ng parang volcano, sun boil, dito sa pinaglabasan ng seepage. Kinuha niya nga kasi yung mga particles dyan along dito sa channel to. Pinagkukuha niya yung mga ibang particles. Nilalabas niya dito, yung mga particles parang gumawa na siyang bundok, volcano, no? Kaya nagkakaroon ng sun boil. Yan yung piping, parang nagkaroon ng lane ng piping ng channel. Diba interesting? So anyway, yun yung cause ng erosion, yun ang possible cause ng failure ng ating foundation. Ayan, dito sa dam na to, pwede rin mag-cause ng failure yung seepage na yan, no? Maliban pa din sa dam overturn, na yung seepage na magkakos din ng uplift yan, di ba? So, pwede rin mag-cause ng piping failure. Kinuha niya na yung in-erode niya yung foundation. Ayan. So, importante yung ICR na yan, no? So, formula. Ano ba to? Pwede mong memorize gamma buoyant over gamma water. Pwede mo lang i-solve si gamma buoyant, di ba? So, hindi naman necessary na kailangan nyo memorize kung dinederive natin dito. Ano ba itong dinederive natin dito? Actually, yung nakalagay dyan pa lang is yung gamma buoyant. Na-derive na natin gamma buoyant, di ba? O, divide mo ng gamma water. Yan yung formula, di ba? Gamma buoyant over gamma water. Nag-cancel lang yung si gamma water. So, pwedeng kaya namang i-memorize kasi 1 plus E, pinapanote ko naman sa inyo yung 1 plus E na yan na laging lumalabas, di ba? Minus 1 mo lang si GS. Ito, no, itong baba, yung na-derive na formula, hindi nyo naman kailangan memorize. Yung nasa taas, okay, yan, memorize ko na lang yung gamma buoyant over gamma water. Memorize ko naman si gamma buoyant eh. So, yan.